Hello, good morning. Si Philip po ito ng MMM Philippines. So, ngayong araw po is tuturuan ko po kayo paano mag-provide help po. So, click po natin itong provide help. So, dito po, check po natin yung box, tapos click next. Tapos, piliin po natin Bitcoin. Kasi yun po ang gagamitin natin para mag-send ng pera. So, click next po. So, dito naman sa deposit amount, lalagay po natin kung magkano yung ilalagay nating amount. So, dito po, 200 po yung ilalagay ko. So, click select. Tapos, dito naman po, ulitin po natin, lalagyan po natin ng 200 kung magkano po yung nilagay natin sa deposit amount. Tapos check po natin itong box. So click next. So confirm authenticity of the data entered. So 200 pesos Philippine peso. So okay na po yon. So 30% per month. Then click next. So your request was added. So maghihintay po tayo ng taong papadala ng pera or ng donation. So click OK po. So makikita po natin dito naka-pending po or in queue yung papadalan po natin. So hintayin po natin siya siguro 2 to 3 days po. Maghihintay po tayo. So i-post ko na muna tong video. Hello, so good morning po. So meron na po tayong papadala ngayon. So siguro kagaya pa to na-assign. So ito po yung details niya. Click po natin details. So ito po yung details ng papadala natin. Ito po yung address niya. So ito po yung Bitcoin address niya. So, kopyahin po natin yan. Punta tayo sa blockchain. So, send money. Ilagay po natin yung address niya. Tsaka, ito rin po yung kung magkano yung BTC or yung Bitcoin na ipapadala natin. So, kopyahin rin natin yan. I-paste natin dito. So, palitan lang po natin yung comma ng period. So, tanggalin po natin yung space sa dulo. Para po okay po siya. So wala pong space na yan. Ito po. So kapag okay na po yan, click po natin yung send payment. So okay na. So pag chinek po natin dito sa may transaction, makikita po natin na ipadala na po siya. Kaya lang unconfirmed pa. So, ang gagawin po natin ngayon is gagawa po tayo ng screenshot. Sa paggawa ng screenshot, gagamit po tayo ng Paint or MS Paint. So, balik po tayo dito. Click po natin sa keyboard natin is yung button na print screen. Pag click nyo po yan, i-press nyo rin sa keyboard nyo ang Control V. So, lalabas po yung screen niya, yung transaction niya. So, i-crop nyo po yan para po konti lang yung information na lumabas. Ayusin nyo po, tanggalin nyo po itong nasa ilalim para yun lang makikita yung transaction niya. Tapos, paliitin nyo po. At huwag nyo pong itatago yung amount. Kuha ulit po kayo ng Paint na program. So, bali dalawa na po yung Paint na binuksan ko. I-click nyo po yung transaction details. So, pag-click nyo po itong area na to, lalabas po yung summary, transaction summary. So, print screen nyo ulit. Ilagay nyo dun sa pangalawang Paint. So, yan po yung transaction summary. I-crop nyo ulit po. So, pagka-crop, so yun na lang po yung lalabas. So i-control A nyo po at
Control C. Tapos i-control V ninyo, lalabas po siya dito. So kompleto po yung details. So palitin nyo lang to, kahit wag nyo na ipalabas yung network propagation. So yan po ang complete details. Okay, so ngayon isi-save po natin. Lagyan po natin ng pangalan, save natin sa desktop. Yan po. So yun po ang patunay na naipadala po natin yung pera or yung Bitcoin. So click po natin yung I completed this payment. Tapos hanapin po natin yung ginawa nating screenshot. So browse file po. Nasa desktop po siya. So ito po yon. Pag na-select nyo na po, i-click nyo po yung open. So i-upload po yan sa system or sa website. So pwede nyo po siyang ilagay yung cursor sa gitna ng picture. Makikita nyo po yung pangalan na ginawa nyo. So .png po siya kapag picture. Okay, kapag okay na po yan, i-click nyo po yung next. So ito po yung summary po niya. Bitcoin address niya, yung pangalan niya. So makikita nyo po dito, pati po yung kung magkano yung pinadala mo. So pag okay na po yan, click nyo po yung next. So lalabas po to. So hintayin nyo na lang po ma-confirm ng pinadala nyo yung Bitcoin na pinadala nyo. So pagka confirm po nyan ay magiging pag chinek nyo po sa Mabro, ito pong color red, magiging po siyang color blue kasi frozen po yan for 2 weeks. Tapos after 2 weeks magiging po siyang green. So pwede nyo na pong i-withdraw yung pera dito sa account nyo kung gusto nyo po. Pero pagka ang suggestion ko po is palakihin nyo po siya, wag nyo po munang i-withdraw or i-get help. So dito po nagtatapos ang ating tutorial regarding sa pag-provide help po. So maraming salamat po.